Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo maaga-aga tayo ngayon, oo. Kagaya gabi, gabing-gabi na, no? Salamat sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Oo. Bukas po, eleksyon na, ha? Sabagay, hindi ko naman dapat sabihin kung ano iboboto ni, alam niyo. Sa gagaling ng nani dito, na 26,000 na mahigit yan, wala naman ho siguro boboto na ng mga bumtarat-tarat dyan. Mga ipiya, kung sino dyan. Oo, mga friend. Basta Heidi Mendoza, mga ano dyan. Ang daming magagaling eh. Yung sa Bunyog, yung para senador ng Bunyog, Luke Espiritu, ang dami. Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ang dami hong pwedeng iboto. Maski wag niyo na punuin yung 12. Oo, basta yung matino lang ang inyong iboto. Pakinggan natin to si ano. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber mo. Ito yung topic ko kagabi tungkol dito sa Sara Duterte, no? Mas maganda ho paliwanag ni ano Attorney Rene Bueno. 19 hours ago ho ito at meron ho itong 27,849 views. As of now, baka lalaki pa ito, no? Kasi parang medyo nakulangan naman ako dito. Pero maganda ho yung paliwanag niya. Pakinggan po natin, ha? Buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to, ako po ay magbibigay ng lecture on a matter of grave national importance. It's all about a preliminary investigation that is underway dyan po sa ating Department of Justice. It's about a complaint filed against the incumbent Vice President Sara Duterte for grave threats and incitement to sedition. Ito po ay napaka-seryoso at napaka-sensitibong usapin dahil hindi basta-basta itong reklamong isinampa sa laban sa ating Vice Presidente. The complaint alleges that At hindi naman basta-basta rin ang nagsampa niyan, Attorney Rene Bueno. Walang-wala. Dating Judge Director Santiago ng National Bureau of Investigation. Diba, Attorney? Tuloy. Vice President made a credible threats, against the life of the President Bongbong Marcos and against the life of his First Lady Lisa Marcos, and likewise threat against the life of the Speaker of the House na si Speaker Romualdez. At dahil nga dyan na nagsampa na reklamo sa Department of Justice, alam nyo pag sinampa ang reklamo sa Department of Justice o kaya sa NBI, considered dyan ng mga high profile cases, kaya dyan isinasampa sa Department of Justice. At nung isang araw nga ang ating pong Vice Presidente ay nagpunta dyan sa Justice Department to personally appear and submit her counter affidavit in response doon sa complaint na isinampa laban sa kanya. Alam niyo yung counter affidavit niyan, it must be supported by supporting documents and evidence, para kontrahin yung reklamong isinampa laban sa kanya. At kung mapapatunayan na enough yung counter affidavit with the supporting documents and evidence na naka-attach doon, the case may be dismissed. However, kung nakapag-address ang Vice Presidente doon ng new matters, there were several matters addressed in the counter affidavit, the complainant will now be Ito yung posibilidad na mangyari kay Sara Duterte, mga friend. Obliged to file a reply, but that reply is actually optional on the part of the complainant. Pero siyempre, kung there are new matters addressed in the counter affidavit, you will be filing a reply. Ang complainant dyan, Attorney Rene Bueno, National Bureau of Investigation na, di ba? Kasi nga pinatawag siya ng ilang beses ng NBI, hindi siya pumunta Kaya bali ang naging complainant na yata NBI na, di ba? With this Justice
department sa state prosecutor. At ang trabaho dito ng state prosecutor after receiving the complaint, the counter affidavit, and the reply together with the supporting documents and the evidence, the state prosecutor will prepare an evaluation. Strict ang evaluation dito ng state prosecutor. So that's so papayagan siya ng ating batas na maisampa ang reklamo sa appropriate court on the basis that there exists probable cause. Pag-usapan natin yung probable cause na yan at yung bagong standard of evidence required by the Department of Justice in order that this state prosecutor will be allowed to file an information in the appropriate court. So, since na-file na yung counter affidavit, let us see kung magpa-file ng reply ang complainant in order to address new matters addressed by the respondent, Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong dito, ano po ba ang ginagamit na standard of evidence dyan sa state prosecutor? Before and according to the rules of court, and in fact, it is still enshrined under the rules of court, it has not been amended or revised, na ang standard of evidence required is the existence of probable cause. Pero pinalitan na po yan kasi no way back 2023 ay nag-issue na po ng bagong guidelines ang ating Department of Justice na kung saan ini-emphasize nila that the new standard of evidence that must be applied in order that the state prosecutor or the city prosecutor to file an information in the appropriate court is the standard of reasonable certainty of conviction. Now, ano ang pagkakaiba ng reasonable certainty of conviction doon sa dating ginagamit na existence of probable cause? Kasi yung probable cause is generally defined as such facts and circumstances that would excite the belief in a reasonable mind based on the facts within the knowledge of the prosecutor that the crime has been committed by the accused. Kapag nag-exist siyang probable cause na yan, based on the definition, then the prosecutor is now allowed to file the information in court. Ano ba yung information? Yung information po, yun yung tinatawag na complaint. Kaya nga lamang pinalitan ng term kasi ang nagsasampa ngayon na reklamo at sa husgado na ay yung prosecutor. But if it is going to be the private individual filing a complaint with the parang ano parang nakukulangan ako wala hong nakalagay, wala ho siyang natabanggit dito na kung nakakita ng probable cause, kung magkakaroon na ng warrant of arrest si Sara Duterte. Remember, wala ho siyang immunity from suit, di ba? Tsaka balik tanaw tayo, ba, my friend? Kay Bong Navarro, di ba, dismiss sa Regional Trial Court, tapos umapila si Dennis Cornejo sa Court of Appeal. Yung Court of Appeal nakakita ng probable cause, kaya naglabas ng warrant of arrest ang Court of Appeal para arestuhin si Bong Navarro, di ba? At no bail recommended pa nga kasi parang rape kaya iyakan ng iyakan, hindi ho ba? Pero wala pa, hindi pa siya guilty nakakita pa lang ng probable cause, kaya hiniring na siya. Pero nagkaroon pa sila ng petition for bail para yun, lumabas nga, nag-grant kasi nga the evidence of guilt is weak, kaya nakapag-bail si Bong Navarro, and the rest is history. Na-dismiss yung kaso pagdating yata sa Supreme Court na yata yun di ba? Kasi Court of Appeal na nanalo sa Dennis Cornejo sa Court of Appeal. Pagdating Supreme Court, nag-decision ng Supreme Court na dismiss ang kaso ni Bong Navarro. Dito wala akong sinasabi si Atty. Rene Bueno kung kasi lumabas, lalagpas sa sa Department of Justice, sa prosecutor prosecutor office, ipapile na sa appropriate court kung nakakita nga ng probable cause itong Department of Justice, itong mga prosecutor's office na to, dapat walang binabanggit si Atty. Rene Bueno kung mag-i-issue na ng warrant of arrest.
para dito kay Sara Duterte, di ba? Tuloy. Prosecutor's office ang tawag ng complaint. Pero siyempre tumataas yung level. Fiscal na magpapile, si prosecutor na, at sa korte na. Ang tawag na doon, information. Okay? So, the basis before of the prosecutor regarding the standard of evidence that must be used is the probable cause. At sinabi ko na nga yung definition niya. No? At pero ngayon, dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte, what will be applied is the new standard of evidence, and this is called reasonable certainty of conviction, and how it is compared with the probable cause. Yan ang binago kasi, di ba? Certainty of conviction. Hindi na yung dati na pag nakakita ng probable cause, pa-aresto na yung tao. Tapos pagdating sa korte, madidismiss lang. Ito, certainty of conviction bago iakyat sa korte, lamang na makumbik. Yun hong akusado. Hindi ho basta sampa na ng sampa ngayon. Sabi nga, yun ang bago. Pakinggan natin Atty. Bayon ulit. No certainty of conviction, ang ibig sabihin na to ay at first view, it appears na there is sufficient amount of evidence na mapapatunayan na talagang ginawa ng isang akusado, ng respondent ang krimen allegedly against her. There is a prima facie case against the accused. There is sufficient amount of evidence that if not controverted by the respondent, then most likely ma-establish yung lahat ng elements of the crime, and the prosecutor will now file an information in court. But sabi ko nga, anong pagkakaiba? Mas mataas kasi yung standard of evidence sa reasonable certainty of conviction, and probable cause is lower standard of evidence as compared with the reasonable certainty of conviction. But reasonable certainty of conviction is a lower standard of evidence as compared with proof beyond reasonable doubt na ginagamit naman during the trial sa korte. In order to convict the accused, the court must use proof beyond reasonable doubt. Mas mataas yan. At mas mababa nga yung reasonable certainty of conviction na ginagamit naman ng mga state prosecutor. So tatlong klase ngayon na pinag-aaralan nating ebidensya. Probable cause, reasonable certainty of conviction, at pagdating naman sa husgado ay proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang kaduda-dula, na maging legal or morally ay walang kaduda-duda dapat. Ni katiting na duda dapat wala against the accused na talagang nagkasala siya. Yun yung proof beyond the reasonable doubt. So, yung grave threat, paano kaya niyang babaliktarin yun? Ang liwaliwanag na, di ba? May kinausap na ikaw, hitman, di ba? Patayin mo si Sara, si Sara, si Bongbong, paano niya kaya ilulusot yun, Yun ang tanong dyan, Kaya kabang-abang nga ho itong telenovela, itong si Sara Duterte. Tuloy. It will take several weeks or even months para magkaroon ng careful evaluation ang state prosecutor dito, and according to the Department of Justice, dapat maging stricto masyado ang state prosecutor sa pag-i-evaluate ng mga supporting documents, the complaint, and the evidence presented to the state prosecutor. Para pag naisampayan sa korte, ay talaga namang may prima facie case, ang ating state prosecutor, at magkaroon talaga at ma-establish talaga yung mga elements of the crime. At kaya ganyan ang ginawa ng Department of Justice, kasi dati mas mababa yung standard of evidence, probable cause lamang, at natatambakan ng kaso ang ating hukuman. So para maiwasan
yung mga tambak-tambak na kaso, mga papeles dyan sa husgado, ay tinaasan ang standard of evidence para makapagsampa ng information sa appropriate court, at ang tawag na ay reasonable certainty of conviction, para maiwasan yung sampa ng reklamo sa husgado. Ito, Atty. Bueno, hindi naman sampa na sampa to eh. Talagang pinatatawag si Sara Duterte para magpaliwanag sa National Bureau of Investigation. Oh, hindi siya pumunta eh. Tsaka yun nga, ang nagsampa naman eh hindi naman basta-basta. Dating Judge Director Santiago, di ba? Kaya malamang sa alamang, inatay ko lang dito kay Atty. Rene Bueno, wala siya sinabi na kung sakaling nakakita talaga ng certainty of conviction, dapat arestado muna yung akusado, di ba? Wala akong sinabi si Atty. Rene Bueno rito, tuloy. Nang wala namang prima facie case, wala namang sufficient enough evidence na nakalakip doon sa mga reklamong isinampa sa Department of Justice. Ngayon, paano kung hindi naabot yung standard of evidence na reasonable certainty of conviction? Definitely, madidismiss ang kaso. But what if there is reasonable certainty of conviction? May prima facie case against the Vice President. Abay, matutulungan yan. No? Ayan ay malaking tulong in the event na mag-proceed na yung impeachment trial dyan sa ating Senado. Kasi ang pagkakalam ko, the grave threats against the life of the President and the First Lady is one of the articles of impeachment submitted in the Senate. So, mapapalakas baka isang artikulo lamang ma-convict mo yung Vice President, because kung malakas yung ebidensya dito sa Department of Justice at sa Korte, ay malaki ang impact na magagawa niyan sa impeachment trial. Although, more on political ang impeachment, kasi boto yan ng mga senador, ang bilangan ng boto yan, paramihan ng boto, but definitely, malaki ang persuading effect at impact niyan sa magiging impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pero kung wala namang sapat na wala. Maski nasabihin mo sa tambak na ebidensya yan, sila Bongo, tsaka yung mga bata ni Digong, ay siguradong i-acquit yan by all means. Diba? ebidensya, maaari din namang ma-dismiss, no? Ang reklamong grave threats at incitement to sedition. Okay? So, paano nga? Mabuti sana kung ang nagsampa niyan, ordinaryong tao lang para ma-dismiss yan. Kasi sa Department of Justice pa lang, kung sasabihin ng mga prosecutor na parang nakukulangan sila sa ebidensya, i-dismiss na. Hindi na isasampa sa korte. Pero yun nga, kung sakaling matibay ang ebidensya, dahil napakatibay naman na nagsampa, hindi naman si Mang Kepoing, direktor ho ng NBI ang nagsampa. Abogado din. Malamang sa alamang na magkakaroon nga ng certainty of conviction. Hindi lang nabanggit ni Atty. Rene Bueno. Kung pag nagkaroon ng certainty of conviction, maglalabas na talaga ng arrest warrant para dito kay Sara Duterte. Di ba? Kagaya nangyari kay kay Senator Laila de Lima, di ba? Sinampahan ng puro hausaw na kaso. Pero na mayroong probable cause, inaresto si Laila de Lima. No bail pa nga di ba? 7 taong nakakulong yung pobre nang wala palang kasalanan, di ba? Tuloy, malapit na matapos to. Yan, hintayin natin kung ano mangyayari if the complainant will file a reply doon sa counter affidavit na isinampa ng ating Vice Presidente. But once the reply is filed with the Department of Justice, hindi na required pumunta pa muli ang ating Vice Presidente, kasi ang importante dyan yung pagsampa niya ng counter affidavit, i-required kasi na personally mag-appear ang Vice Presidente doon, pirmahan niya sa harap ng State Prosecutor yung reklamo, yung counter affidavit niya na isinumite sa Department of
justice. Okay, so sana po nagkaroon na naman tayo ng karagdagang kaalaman pagdating dito sa preliminary investigation. Malay nyo. At wag naman sana mangyari na kayo ay maharap sa isang preliminary investigation. At least alam nyo ang gagamiting standard of evidence, yung reasonable certainty of conviction, at paano ang proseso, complaint, counter, reply, resolution, information, trial of the case, no, sa husgado. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bitin, mga friend, no? Hindi niya binanggit kung parang kulang, di ba? Dati, pag may probable cause, mag-i-issue ng arrest warrant, kagaya nangyari kay Bong Navarro, di ba? Ito, certainty of conviction na, kasi para raw hindi sampa ng kaso, para magkakaroon ng kung isasampa, talagang malamang na makukonvict yung matibay yung ebidensya nitong nagkaso bago sumampa sa korte, di ba? Yan ang pinapaliwanag eh. Basta sabi lang ni Atty. Rene Bueno, kung sakasakali, malaking maitutulong nito kung sakaling tong grave threat na to, kung mapapatunayan na ganito whatsoever, marami raw maitutulong doon sa impeachment case ni Sara Duterte. Isa yun eh. Sa ebidensya na dapat siyang ma-impeach si Sara Duterte dahil nga may tililing. Di ba? Na yun nga, kalahin mong papapatay mo yung presidente mo? Ha? Di ba? Magkulab na po tayo mga friend. Yun lang o yun. Kulang ko ako, parang nakukulangan ako saan ng Atty. Rene Bueno. Hindi niya sinasabi kung magkaroon nga ng certainty of conviction at sasampan sa korte kung aarestuhin si Sara Duterte. Kasi lahat ng pag sinampahan mo ng kaso at nakakita ng probable cause, ang kasunod niyan, warrant of arrest na eh. Kung bailable yung kasong isinampa sa'yo, pwede kang magpiyansa habang dinidinig ang kaso mo sa korte. Pero hindi ka pa guilty. Kasi nga, Pero, kung no bail recommended, sabi nung korte sa kasong sinampa sa'yo, doon ka muna sa kulungan. Kagaya ni Kibulog, di ba? Si Kibulog, no bail recommended si Kibulog. Kulong muna siya. Di ba? Yun ang niyan eh. Hindi na nangyari kay Bong Navarro, di ba? Tapos yun nga, nagpapile sila kay Bulog ngayon ng motion for bail dahil evidence of guilt is weak. Hindi natin alam kung ano nangyari, kung na-deny or whatsoever, di ba? Magkulab na po tayo mga friend. Hirap ng batas, no? David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ginabi na naman po tayo. Sa tingin ko po ay makakalusot yan. Sinampang kaso sa NBI, sa DOJ. Yun. Dahil inamin naman ni Inday Maysayad yung krimen na gagawin niya at may kakayahan talaga siya na ipagawa yun sa isang hired assassin. Kung ordinaryong Juan de la Cruz yan, ay walang kakayahan gawin yung banta na yun. Ay malamang madidismiss yung kaso. Yun nga. Masaya, di ba? Kalatibaya, shout out. Ako, lamang paano didismissin yan National Bureau of Investigation nagsampa niyan. Tsaka lahat ng pagkakataon nga, ibinigay sa kanya para ipagtanggol niya yung sarili niya. Sa National Bureau of Investigation, hinahanap kung sino sinasabi niyang nagpapatay sa kanya. Di ba? Wala eh. Ang bitin nga lang ito, Rene Bueno, kung maaari, yung pag-aresto, kung sakaling yun nga, mayroong certainty of conviction, di ba? Parang, mas mataas yung certainty of conviction kaysa dun sa probable cause, di ba? Yung sabi. Kalat niyo, hindi pwede. Hindi ka pwedeng mag-absent sa yung vlog, Kasani. Butlagis, maghihimagsik at magre-revolusyon kami dito pag nag-absent ka sa vlog mo. Laban lang, Kasani. Kahit ano pa kalalim ang gabi, ay kayang-kaya mo yan. Ikaw talaga lahat nga eh. Hindi, addict na kasi ako dito eh. Sumagot si 3JCO po, tama si Rox,
Huwag kang absent sa vlog mo. Kundi, kukutusan ka na ni Kalat. Saka di kompleto ang araw ko pag walang Xerox. Mag-behave ka nga, Xerox. Kundi, pupuntahan ka namin dyan sa Isabela. Kalat ni, Happy Mother's Day to JC Hope. Bless you. Oh, diba? Happy Mother's Day to JC Hope. Bless you always, sabi ni Kalat ni. Ito. Erlinda Aquino, shout out Nakakapagtaka naman kuya, sa dami ng mga hindi magandang ginawa si Pusit, bakit ang gobyerno natin walang magawa o sinasampang kaso kay Pusit kahit man lang madisbar sa pagiging bastos? Erlinda naman, hindi lang ikaw ang nagtataka, marami tayo. Sumagot si DJ ko. Kasi kung baga, tigasin pa rin ang mga Dutertes. Halimaw nga diba, kaya medyo mahirap na kalaban. Kailangan ng talino at strategy sa mga yan para mapakulong na mga yan, o diba? Pero palagi ko matutuluyan na to. Oo. Tibay din na naturalesa nito. Mga Duterte, kung iba-ibang tao lang to, nagbaril na sa sarili. Di ba? Saka yung kahihiyan, grabe. O yung Noel Duterte, wag, sabi ng Noel Duterte, mismong pinsan nila yan, magkapatid ang tatay ni Noel Duterte, saka to si Dugong. Kung pwede nga lang, magpalit na ng pangalan yung Noel Duterte. Kaya ano sabi ko, kung tong Duterte, may Amy Marcos, ang gobyerno naman, may Noel Duterte, na isinusuka itong kanyang mga parientes na Duterte. Nasa ibang bansa po yun, Noel Duterte. K54254 nak, shout out. Hello, Tyrox. Opinion ko po, hindi mo nagdidesisyonan ng DOJ yung reklamo na yan. Dahil may impeachment at ang pending na warrant sa ICC. Pwede. Magpapaunahan muna yan. Pwede rin, Ito alam, Pwede rin yung kay, Alam mo naman, Tay, ang kalakaran dito sa atin, kumbaga, may timing din na susundin ang mga yan. Pagtingin nila ay makakakuha ng tamang boto si Sara para ma-quit sa impeachment, saka nila ibababa ang desisyon ng DOJ. Isa pa, pwede ding ipangdiin nila sa impeachment yung kaso ng sedition dahil nga isa sa article of impeachment yang naging threat kay PBBM, FL at Speaker. Ano sa tingin mo, Tyrox? Ayaw mo bang tingnan? Pwede rin yan sa'yo, o diba? Erlinda Aquino, kuya, sa lahat ng government official ng ating bansa, si Trillanes lang totoong nagmalasakit sa bansa. Kung hindi kay Trillanes, si Digongyo ay malaya pa rin sa bansa na nagmumura sa atin ng PI, di ba po? Totoo naman, Linda, Ay, Mistisang Bangoso. Good evening, Tay. Gabi-gabi na yung vlog ninyo, almost 1 na rito. Ang tagal ng processing sa Pinas ng demandahan, umaabot na 6 months. Nagpunta na si Sara Lustay sa NBI. Sabi niya, hindi raw siya yung nasa video na may grave threat kay PBBM, Martin Romualdez at FL Marcos. Baliw talaga si Sara. Sinong maniniwala sa kanya? Nakita nga yung video niya all over the world na nagmumura at nagbabanta sa buhay nila PBBM. Tapos, sasabihin niya hindi raw siya yun. May sayad talaga si Sara, di ba tayo? Grabe. Lahi nila Mistisang Bangoso ulit, Dapat talaga ipus nila ng gusto yung kaso nila kay Sara Sayad para madala. Kasi pag pinabayaan lang nila ang mga pinaggagawa ng baliw na babae na yon, lalong lalakas ang loob nung gumawa ng kalokohan. Kaya dapat ikulong na yon, pati na rin si Pulong na mahilig magbar at bumili ng babae ng hanggang umaga, nagpapakasarap lang. Kaya laging absent sa kongreso. Sayang lang, pinasasahod sa kanya. More power po tayo. Ingat ka dyan sa bagay, anyway, peaceful sa Japan, di ba, Mistisang Bangoso ulit.
Dapat tayo gumawa ng batas na taasan ang requirements ng mga nakaupo sa gobyerno. Dapat mga elite people, as much as possible, law graduate o kaya bigyan ng entrance exam about law and psychology bago maging candidate pag may eleksyon. Tama! Mahalaga rin yung test sa psychology kasi para malaman natin kung may saya din ang candidate tulad ni Sara. More power po tayo. Yun nga eh. Itong umilig na to eh. Pati si Raulo, tinatanggap. Mantakin mo pati si Raulong si Kibulog, tinanggap. Baliw yun! Sino magsasabing hindi baliw yung hype na yun? O sabihin mo, ikaw appointed son kung di ka si Raulo. O ayun, ano ka ngayon? Ewan, kawawa itong Pilipinas ito kay Digong. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona nak, shout out. Sabi ni Tia Deli, magandang buhay po sa may ngiting pagbati sa iyo, sa Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Happy Mother's Day po kay Sister Cecile at sa lahat po ng katipunerang mothers na katulad ko. Kasanib at kapatid sa Barangay Rocky Avenue. Maligayang pagbati po sa kay Mother mula po sa inyong nagmamahal na Asungot Tia Deli. Huwag po maumay, huwag pong magagalit, sadya lang pong makulit, pero sa tunay na laban po, sadya pong malupit. O, di ba? Ay nako mga friend. Ang sarap kausap yan si Tia Delia. Oo. Parang si ano rin eh. Sila Pastor Jun Lago niya. O Amy Bingson. O mga jolly ho sila kausap. O Ted Shout out Ted. Wala daw basihan ang pagbabanta ni Sara sa buhay ni BBM. Ayon na rin kay Sara. Ikaw nga Sara ang matibay na basihan. Kalat sa buong mundo ang video mo sa pagbabantang papatayin mo ang presidente, First Lady, Speaker of the House, Romualdez. Ikaw lang sa history ng mga BP ang gumawa ng ganyang kahayupan. Dapat ka talagang makakulong. Totoo yan. Walang basihan, bugak. Diba? Chupista Bunao, shout out ha. Good evening po kuya sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Kuya Rox, pareho po tayo. Hinahanap ko po lagi ang vlog mo po. Di man lang po ako makapag-comment nagla-like na lang po ako. Tulog na lang po. Dalawang tulog na lang po. Butuhan na. Nawa po naman ay manalo. Ay totoong may puso para sa mamamayang Pilipino. Good night po kuya at sa mga kawarag. Sana nga magmilagro. Milagro na lang yun eh. Kipista sa ngayon. Tria Deli ulit Prince Shelby Rox. Palagay ko po mga mote at kakain po ng alikabok ang babaeng nawawala po sa sarili. Pagkayan po nakalusot ba Rox? Ano po yan ha? Ungguya na lang po ba talaga ang labanan? Yun nga. Sadya pong grabing lupit na. Ano po Rox? Alam mo kasi Rox, ang tunay pong salarin sa mga malulupit pong ganap ngayon dyan sa atin, wala pong iba kundi si Kumulek Disgrasya. Only in the Philippines, Rox, lahat po ng may malupit na saltik at sayad sa utak, sila po ang namamayagpag at puro mga pabida. Totoo, friend. Ang tanong, bakit po sila nakakalusot sa pag-apply pa lang? Rox, your guess is as good as mine. Yun nga. Kung wala pong padulas at papitik na malupit, sa palagay mo lulusot yang si Kibulok? Malinaw pa po sa sikat ng araw na ang katakot-takot na kaso yan. Pero bakit po nakalusot? Ano po ang meron? Ano pa? Di kapal ng muka. Walang walang delikadesang komilik. Basta may pitik, siguradong check. Yan po ang anay na sumisira sa imahe ng Pilipinas. Sobrang buhaya, pinutukan po ng lintik. Hoy, disgrasya. Mano ang ikaw lumayas dyan sa pwesto mo na yawa ka. Hindi ka pa ba bundat sa katakot na kurakot mo? You're such a disgrace. Bigyan mo naman ng kahihiyan ang mga Pilipino na Judas Iscariote ka. Lumayas ka dyan. Buisit ka. Leche kinam. Mainit ulo Tia Deli. Shout out Michelle Edwin, my friend Mike.
Diyan di mga my friend, shout out. Pastor Jun Lagon. Butahan na bukas mga friend. Bunyog po o tulungan natin si Atty. Enzo. Chupi sa Bunao. Mother's Day po kuya. Kuya Rox, sa loving wife mo po. Happy Mother's Day. Kayo din mga mother Happy Mother's Day sa inyo Mercedes Say, shout out. Sira ulo ni Sara. Samantalang siya ang nagbabanta na papatayin si President at FL at Romualdez. Tapos binabantaan niya ang sarili niya kung may papatay sa kanya. Anong klaseng utak yang si Sara? Utak droga. Yun nga Yung tama ka dyan, Mercedes Say, Telma Kasaway, shout out. O Sara, si Sara, bata pa pero ang agang nabulok. Parang ang baho ng hindi pa yata naliligo. Baka hindi na makaligo yan sa dami ng problema yung... baliw yan Nelson Nokup, shout out. Let's vote for Heidi, Kiko, Luke, Brosas, Castro, Casino, Matula, no to Amy Villar, Tulpo, pro-China, and anti-impeachment. Yun, mga friend. Rolando Gutay, shout out. Paalala lang po, sa Lunes, boboto tayo, hindi bobo tayo. Ito, Rolando Gutay, ay nako. Gagaling talaga nito mga nagko-comment sa akin, sa totoo lang. Mercedes Say ulit pinasukan ng demonyo at satanas ang Pilipinas. Nako, kailangang ipagdasal ito ng taong bayan. Sinabi mo pa, Mercedes. Librado Ludovico. Ewan ko, Karox, yung isinampa ni Trillanes, abay, hanggang ngayon, hindi gumagalaw, natulog na. Anong klaseng gobyerno to? Baka nakakulambo Mercedes Say ulit bakit iboboto si Kibuloy? Magsira ang utak kung sino boboto kay Kibuloy na yan. May araw din ng mga Duterte family at katapusan din yan. Totoo, Mercedes. Yolak, shout out. Feeling above the law talaga, yan si Sayad. Dapat na talagang turuan ang leksyon yan. Dami ng kademonyuhan ang pinagagawa niyan. Pero makapal pa din ang mukhang humarap. Hayop talaga. Halimaw nga, kakakapal ng mukha. Ranulfo Honoredes, shout out. Ang mga advice ko sa iyo, Sara, punta ka sa Church Katoliko at magdasal ka ng punong-puno sa pagdurusa. Yolak ay salamat si Yolak nagpakulay. Thanks, pangkapilang Karox para masarap usapan natin. El Mundo Cheng, pre, para sa akin palagay ko, lahat-lahat ng mga kaso ng mga Duterte sa bansa ay makakasuhan na sila ng mga guilty dahil halos wala na silang mga power dahil yung mga inilagay ni Digong sa pwesto, ang ibang ay bumaligtad na mula nang makakulong si Digong sa Netherlands, di ba? Yun na sabi ko, di ba, mga pre, nung pa. Dapat talaga tagpasin yung ulo dahil yung mga nasa baba na yan, sisiw na yan. Yun ang nangyari, di ba? Mundo Cheng ulit, kahit na anong gawin ng mga Duterte at mga abogado nila, isama pa ang mga tuta nila, wala na silang magagawa pa kung baga sa karera. Bandera na si PBBM. Hindi na aabutan pa. Sure win na ang bayan, di ba? Mukhang nagkakarera ka, friend. Diyan ako, sa totoo lang, mga friend. Diyan ako nagkaroon ng bambaon. Kubrador ako ng karera nung bata ako 2 araw lang kasi nung panahon namin. Sabado, Linggo, ang karera ng Santa Ana, San Lazaro. Kubrador ako. Magaling akong magmat nung araw pero mula nung nagkaroon ng calculator, parang nabobobo ko. Dati, 20%. Ganun lang. Ang kinikita ko, iba pa yung patama. Ganun
Sariling sikap po tayo, mga friend. Sa totoo lang. Mundo Cheng, oh. Bongbong Marcos in the finish line, sabi niya. Mundo Cheng ulit, oh. Hanggat may mga tanga at bobo na may hawak, may gawak at nana ang ulo ng ating mga kababayan, may hirapan ng ating bansa na maiahon sa kahirapan nang dahil sa mga bugok na to. Totoo nga, ang problema, nakadadamay pa rin hindi bugok ang putik eh. Lina Pamilara, shout out. Can't wait to see Sara Duterte behind bars. The Dutertes watching, the Dutertes watching replay from Alberta, Canada. Oh, meron na taga Canada. Oh, marami ring tanga dyan Lina. May mga wala rin sarili yata dyan. Nagrarally rin sila na palayain si Digong. Diba? Shirley Jaser, oh. Huwag na sanang bigyan pa ng pagkakataon ni PBBM na manalo yung mga DDS na yan. Sobrang mapanganib sa ating mga Pilipino. Yung martires na yan, pahamak, ang daming kaso ng mga Duterte, hindi kumilos. Nang humiling si Amy, nakasuhan ang gumagawa ng matino. Kung kumilos si Martes, parang jet. Malamang taga Davao din yan. Ano kaya, Karox? Nabi mo pa. Elizabeth Iscareo. Kayo, sa totoo lang, mga friend. Itong mga nakinabang kay Digong, pinakinabangan din naman kayo, tabla lang. Oh. Tatangan ito. Elizabeth Iscareo, good morning, Sir Rox. Ewan ko lang, Sir Rox, kung magagawa ng DOJ na makulong itong matapang at bastos na si Sara. Kung ebidensya lang naman ang babasihan, malinaw pa sa sabaw ng pusit. At kitang-kita naman ang ebidensya, kung matatakot naman itong BBM administration, walang mangyayari dyan. Totoo yan, Elizabeth. Pero malamang hindi na. Let's cross our finger. Elizabeth Iscareo. Baligtad na utak talaga ni Sara na to. At parang siya pa ang inaapi dito sa mga threat na ginawa niya. At pinalalabas pa niya. At pinalalabas pa na siya nga daw ang may banta sa buhay niya. At bakit daw di umaaksyon ang mga kapulisan at NBI dito? Kaya nga baliw may kililim talaga Ito na sana ang tamang oras para kumilos na dito ang PBBM administration at ikulong ito. Please lang, bilisan ninyo. No one is above the law. Diba? Elizabeth Iscareo ulit to. Sir Rox, kapag ibang tao yan, mabilis pa sa alas 4, kulong na yan. Yun nga, diba? O, bakit kaya? Dahil ba sa takot din nila sa dami nga ng threat squad, death squad na inuupahan ito, diba, Sir Rox? Gumising na dapat ang kinauukulan at baka maunahan sila. Totoo. Mary Lebron, shout out. Greetings from Baguio City, sabi niya. Oo, taga Baguio pala. Taga Baguio. Di pa ako nakapunta dyan sa Baguio. Sa totoo lang. Natatakot ako dyan Takot kasi ako sa mga sigsag-sigsag. Marilo Pabiano. Blessed day po, tay. And to all ka-warriors. To all mothers, happy Mother's Day. Mabuhay tayong mga nanay. Itong BP natin, sana bilang nanay na din siya, make her life meaningful. Huwag sayangin na nabigyan siya ng pagkataon maluklok, pero huwag maging pasaway. At feeling highest, she should remember na pahiram lang ng Diyos ang lahat ng natatamo natin sa buhay. Pero ang lahat ay may hangganan. Masyado nilang inabuso ang kapangyarihan. Nararapat lang na tapikin siya ng Panginoon. Hustisya para sa ating mga Pilipino sa tulad nila. God bless us always. God bless, Mahal Castro. No? Wala na talaga yan si Sara. Saltik talaga. Kundi ba naman napakakapal ng mukha niya, nakalain mong masabi niya, Pilipino deserve better. Puta. Gago. Sila ang pinaka-worst na politician sa 68 years old na po ako. Namulat ako na wala akong kapares ang Duterte. Marcos Sr., malayo ho yan. Napakalayo niyan. O sa kahayupan at kahayupan din lang ang pag-uusapan. Clarita Distrito, shout out. Tuloy-tuloy lang ang inyong vlogging, Karox. Iba din ang paliwanag mo at may kulab pa.
na ibabahagi din ang opinyon ng mga tagapakinig mo. Mabuhay ka. Salamat, Clarita Distrito. Welcome to the club. Ay, sumagot si TJC po. Oo nga Sir Rox. Abot mo kasi ang mga nasa laylayan at mga middle class. Naunawaan nila ang mga paliwanag mo. Minsan nakakatuwa ang facial expression mo pag nagre-react ka. Clarita ulit oh. Tulungan natin ang Bunyog. Ipanalo natin 87 Bunyog party list. Oo. 3J show po. Hello Sir Rox, naniniwala akong makakalusot yan sa DOJ kasi kailangan na talagang sampulan itong Sara na ito. Sobra na ang mga fake news nito. Yung fake news niya kay FL Lisa na nakakulong daw ito sa Los Angeles, hindi basta-basta palalampasin ito ni FL Lisa. Ang kampo ni BBM, hindi sila masalita. Hindi nila pinapatulan ang mga dada ni Sara, pero kumikilo sila, kaya it's about time for Sara na masampahan na ng kaso sa DOJ. Hindi sa DOJ, tapos sa prosecutor yon isasampan na yun. Sabi nga ni Atty. Bueno, may kailangan ng makita talaga ng Department of Justice na merong certainty of conviction. Hindi basta-basta probable cause lang, dahil hinigpitan na raw. Ano ba titingnin mong certainty of conviction doon? Siya nga mismo nagsasabing no joke, diba? Kaya imposible na hindi, yun at kulang nga lang kay Atty. Rene Bueno. Hindi niya na ipaliwanag kung isasampan sa korte, kailangan arestohin ito si Sara Duterte. TJ Show pala. Siya nga pala, Sir Rox. Bago ang lahat, vote Bunyog, number 87, Bunyog. Sinabihan ko na ang mga kamag-anak ko sa Pinas to vote number 87. Vote for Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Franz Castro, Luke Espiritu at mga oposisyon. Huwag iboto sila Cayetano, Bato, Bongo, Epe, Willie Villame, Tulfo, Bong Revilla, Amy Marcos, Marcoleta. Basura yung mga yan. 3J Shop ulit to. Kumbaga Sir Rox, dumating na rin ang hangganan ng mga dudes. Akala nila wala nang katapusan ang kanilang paghari-harian. Makakasuhan niyang si Sara. Yung impeachment naman niya, maaring matagalan o di kaya may kahirapan, pero may impeach yan. Diba? Mga senador naman kasi, naboboto dyan, na i-acquit yan, ay putiks. Talagang siguro, kung sa kapal na mukha, baka mas makapal pa sa goma ng 10-wheeler. 3J Shop ulit to. Si Rox, happy Mother's Day para sa inyong YP. Have fun and enjoy the day and the date. Yung misis ko, hindi ayaw lumabas ng bahay. Dito lang siya. Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul ulit to. Malala ang kaso na ito ng isang baliw na si BP Sara. Pero ang ebidensya ay si BP mismo. Nagdudumilat ang mga ebidensya. Isang bagay lang para maabsuelto ay ang pagpalya ng prosecution. Saka yun nga, yung magtatawa siya, magpanggap siyang messy. Talagang, pag pinatig na may psychiatrist, talagang may, palagay ko, yung wala sa di ba? Lahat halos sila may sayad. Mission accomplished mga pre, no? Malia Leonora Roquenac, shout out. Boyong Kong, Balong. Brother Eli Asistio, shout out. Mukhang may laban si Trillanes dyan kay malapitan Brad. Hanggang bukas po muli, botohan na. Bagay tayo, alam natin ang dapat ni boto, di ba? God bless po. Sana manalo ang dapat manalo. No? Kaso pera Di ba mga friend? God bless. Good night. Aga tayo ngayon, 8:30 pa lang. Ay nako. Mga boss. Sana nagustuhan niyo yung topic namin ni Atty. Rene Bueno. No? God bless.